Talagang iniisip ko pa rin sa isipan ko yung anak ko. Gusto ko makapagtapos, kahit mabaho yan. Diretso uwi muna si Tatay Juanito. Kung anong maisip ko sa bahay, magugas ang pinggan, minsan kasi sasayang ako. Makitid sa loob ng kanilang tahanan, kaya limitado lang ang galaw ni Tatay. Dito rin nakasiksik ang iba't ibang mga gamit na nakuha niya sa pagbabasura. Pag may binigay po sa akin na mga gamit, kung buo pa, ayusin ko po. Sabi ko, mga portating gamit, pag kailangan ko dadagputin, makakukuha ko po. Kaya ayoko patapo yung mga gamit. May konti raw siyang talento sa pag-aayos ng mga sirang bagay. May po ako magputing-ting ng electric fan, mga wire. Yun ang maisip ko, kung ano makuting-ting ko sa bahay. Basta kung ano lang, yun lang. Kapag sinuwerte, nagiging dagdag pa ito sa kanyang kita. Minsan bibenta ko po para pambiling bigas. Minsan yung mga ilaw, yun po, madala niya yung sa basurahan. Inaayos niya po, tapos minsan, binibenta niya, at the same time, binibenta niya rin po dun sa kapitbahay namin. Pagsapit ng alauna, susunduin na niya ang anak. Pakakainin ko yung anak ko. Ang babae. Grade 6 na po yun, makama kasi yun eh. Lumalambing. Yun po yung ano ko pa. Pag nakikita ko ano ko, maligaya na ako. Ito ang nagsisilbing bonding ng mag-aama. Nagkukulit-kulitan po kami. Kinikilitin niya po ako. Tatandayan niya po ako, tapos parang iumasi yung legs ko, ginagano-gano. Tapos yung paglalambing niya sa akin, kahit ayaw ko, pero go pa rin siya, dinaharot niya talaga ako. Ayun, tuwan-tuwa na ako. Ayun lang po. Sandaling oras lang ang nabibigay ni Tatay Juanito sa mga anak dahil kinakailangan niyang maghanda patungong trabaho. Malakas din ng loob ko para hindi ako mawala ng pag-asa na mawalang ano na ako sa sarili ko. Habang wala pang nahahanap na trabaho si Jonel, siya muna ang tumitingin sa nakababata niyang kapatid. Pagsapit ng 3:00, diretso na si Tatay Juanito sa subdivision na ito sakay ng kanyang depadyak na sidecar. Isinama pa niya kami sa kanyang ikangay opisina. Dahil minsanan lang ang pasok ng garbage truck sa subdivision, si Tatay Juanito ang humahakot ng basura ng ilang residente. Bukod sa nakukuhang kalakal, inaabutan daw siya ng tip ng mga residente kada buwan. Kaya minsan yung mga mayaman, ayaw nila nung nababawuan sila. Yung mga alimasag, yung mga bitukan na sila. Yung mga nakukuha na sa akin, yung mga binibigay ng mga plastic, bakal, ano po. Basta nga kung lalapag ko na yung basura, babalik na po tayo, paikot na. Ang natirang basura, ikinakarga rin niya sa sidecar. Ito, kinukuha na ko ng basura. Kilala na ng pang-amoy ni Tatay ang kinakalakal na basura. Yung mga halo-halong hipon, alimango, bituka ng isda. Kung tutusin, mahirap po. Hawak ko ang malabong pag-akot ng basura. Mga maraming uod, ganun, hindi ko masikmura. Talagang iniisip ko pa rin sa isipan ko yung anak ko. Gusto ko makapagtapos. Kahit mabaho yan, pinipilit ko.